We've been looking po sa pag-ayos ng mga gates sa Jerusalem, ang siyudad ng Jerusalem na kung saan nasira. Ito yung nanatiling sira for 150 years mula sa panahon ni Nebuchadnezzar. Ito po ay sinira ang lahat sa city ng Jerusalem until na dumating ang time ni Nehemiah at siya po ang nanguna sa pag-aayos, pagkukumpuni ng mga sira sa Jerusalem. And so, pumunta si Nehemiah sa Jerusalem sa chapter 3. It's about sa pagtatayo ng mga walls at mga gates. Again, may 10 gates na binanggit po sa chapter 3 at ang lahat ng project na ito na pintuan ay may layunin kung bakit inayos ito. At tinitingnan natin kung ano ang modern na tinuturo, ano ang application nito sa atin individually at saka sa kabuuan as a church. So we look at about sa sheep gate, and it represents kay Jesus in New Testament. It speaks about kay Jesus. Ito po nagsisimbolo kay Jesucristo na kung saan ang mga tupa pinapasok dito upang ialay sa templo. At alam po natin na ang tupa sa Old Testament, ito po yung paraan nila o binigay na provision ng Diyos para po panandalian na mapatawad ang kanilang mga kasalanan. So, kailangan nilang gawin yon araw-araw. Ngunit sa lumang tipan, siya ang naging ultimate na payment sa ating mga kasalanan. Siya ang, kumbaga, final na kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang karnero ng Diyos, na kung saan tinuro ni John the Baptist, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, the Lamb of God. And again, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at buhay, at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. So, hindi po sa pamamagitan ng reliyon, hindi po sa pamamagitan ng organisasyon, kundi sa pamamagitan po ni Jesucristo na upang tayo maligtas, magkatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So, nagpapatuloy tayong, yun yung pinipresent natin sa mga tao, na it's not about religion, it's about pagkakaroon ng relationship kay Jesucristo. Hindi sa reliyon ng kaligtasan, kundi si Jesucristo ang namatay para sa iyo. Hindi reliyon ang namatay sa iyo, kundi si Jesucristo. Jesus did not die para sa reliyon. Jesus died on the cross para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. At upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun yung gospel. Yun ang pinipresent natin sa tao. Pangalawa ay yung pintuan na tinatawag na pintuan, yung fish gate. Ito po ay pintuan na kung saan dinadaan ng mga mangingisda ang isda para ibenta sa market. Ito po ay nagsisimbolo, remember, na sa tinignan natin about sa parable na about sa net na inihagis, lambat inihagis at nakahuli ng isda. And remember na tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad na fishers of men. At tayo din ay fishers of men. Ang ibig sabihin, nagdadala po tayo ng kaluluwa. Ibig sabihin, nagbabahagi po tayo. Inihahagis natin, pinapamalitan natin, binibahagi natin ang mabuting balita upang sila ay, kung sumampalataya, makatanggap ng kapatawaran at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo ay ang old gate, na ang historical na importance nito ay kung saan dito nagtitipon-tipon ng mga elder para ayusin ang mga disputes, nagpapalitan sila ng wisdom. At ang sinusymbolize nito, ang tinuturo nito ay it's about sa truth, na nananatili ang truth. At saan natin makikita ang truth? Sa Biblia, na kung saan palagi tayong babalik sa salita ng Diyos, dahil dito natin masusumpungan, makikita, mababasa ang katotohanan. And we stand sa truth at patuloy natin na binabahagi ang katotohanan. We don't allow na matangay tayo ng flow ng sanlibutan, ng impluensya ng sanlibutan. Kundi nag-stand ang isang genuine na Kristiyano sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Or else you will be deceived ng sanlibutan ito. Now, ang pang-apat ay tinignan natin ang pintuan ng kapatagan or Valley Gate. Ang Valley Gate ay ito po yung mga nag-ipatag na dahil sa mga bato na nagbagsakan na. And it speak about, remember, sa
Sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death. Nagsasalita sa mga pagsubok sa ating buhay, mga trials na pinagdadaanan natin sa ating buhay. At ang ating pinangahawakan ay ang mga pangako ng Diyos when we go through sa mga trials, when we face trials. And alam natin na mayroon tayong hope and we don't mourn katulad po ng mga unbeliever na parabang walang pag-asa. Because we are sad po, nalulungkot tayo kapag may mga nangyayari na hindi maganda sa buhay natin. Siguro financial loss, siguro persons na nawala sa ating buhay, or sakit, or anuman na trials na pinagdadaanan natin. We must continue to hold on sa hope na meron tayo sa Panginoon. And so that speaks sa mga pagsubok. And fifth gate is yung takunan ng basura. Bintuan na kung saan dito kalalabas para itapon ng mga basura. At ito po ay may historical na hindi magandang pangyayari. And I told you already na dito sa Bali, may Bali dito na kung saan dito ang Hinnom Valley, dito iniaalay ang mga bata sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng Israel dati. So, it speaks about sa kasalanan. Now, we must get rid of that sin na hindi po nakakatulong sa ating relasyon sa Diyos. Sa kasalanan na mas lalong sinisira ang relasyon natin sa Diyos. Sa kasalanan na hindi tayo nakakasunod ng mabuti sa Diyos. Kasalanan na hindi nakaka-penetrate ang Panginoon sa ating buhay. Hindi nakaka-penetrate sa ating puso, sa ating buhay. So, we must get rid of that sin. And we must be cleansed sa ating mga kasalanan. 1 John 1:9, kung ating ikukumpisal, we must confess our sins before God because God is just and faithful na papatawarin tayo at nilinisin sa ating mga kasalanan. So, we must confess and we must repent. And the sixth gate na ating tinignan ay yung tinatawag na fountain gate. Ito yung kung saan dito binabagsak ang tubig mula sa Gihon Spring. Dito sa fountain gate at nandito din ang Siloam Pool. Na kung saan we know that sa Siloam Pool dito gumawa ng miracle si Jesus Christ. And it speaks about sa satisfaction. Yung tubig ay importante sa ating buhay. Kapag nauhaw tayo, kailangan natin ng tubig. And that's today, sa atin, sa bawat isa sa atin, ang application nito, walang bagay sa mundong ito na makapagbibigay sa iyo ng satisfaction. Kundi ang Holy Spirit. Kundi ang Diyos lamang. Gadget, damit, ilan bang damit nang binili mo na hindi ka pa nasasatisfy? Cellphone, ilan na bang cellphone ang binili natin na hindi ka pa nasasatisfy? Material na bagay, hindi magbibigay ng satisfaction. Relationship, well, that's good. Kasi, experience love. But there are times na mga tao ay bibiguin tayo. Hindi mangyayari na hindi nila tayo bibiguin dahil hindi sila perfecto. Tama po ba? There's only one person na hindi tayo bibiguin, kundi ang Diyos. Sa Kanya lang tayo makakasumpong ng kasapatan, satisfaction, as we allow the Holy Spirit nga pumilos sa ating puso, sa ating buhay. And this morning, ang titingnan natin ay yung tinatawag na Watergate. At ang Watergate, based from the scripture, ating babasahin ng salita ng Diyos, ito yung nagsasalita. Today, sa atin, patungkol sa pagpapahalaga dito po sa hawak nito, hinahawakan niyo po. Ito pong Biblia. Hindi niyo ba alam na maraming namatay para dito? Kasi noon, isang tao lang dapat ang umahawak, ang nagtuturo lang. Ayaw nila na mabasa ito ng mga tao. Ayaw nila na buksan ito ng mga nakikinig. Ang nagtuturo lang dapat ang umahawak ng Biblia. Hanggang sa, kung titingnan ninyo sa history na may nagbuwis ng mga buhay upang maisalin ang Biblia sa ating lingwahe, hanggang sa panahon natin, maintindihan natin sa pamagitan ng ating lingwahe upang mismo tayo ay mabasa natin at maunawaan natin, makita natin ang salita ng Diyos. May mga sinunog ng buhay, itinali sa pool at sinunog ng buhay dahil lang po sa pagtatranslate ng Biblia. Noon, hindi pwede kang humawak ng Biblia. Dahil kapag humawak ka ng Biblia, ay dadakpin ka at paparusahan ka.
Isa lang dapat ang humawak ng Biblia, kundi ang nagtuturo. So, now let me show you kung bakit ito ay nagsasalita patungkol sa Bible o sa Word of God. So, mapapansin natin dito na this is the only reference dito sa chapter 3 about sa Watergate. At alam niyo po ba na ang Watergate ay hindi kailangan ayusin? Lahat ng mga pintuan ay kailangan ayusin, pero ito po lamang area nito hindi kailangan ayusin. Now, tingnan niyo po muli sa verse 26. Balikan po natin. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito ay pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa ng templo. So, papansin natin dito na ang ginawa lang dito ay yung sa tabi ng pintuang tubig. Pero hindi sinabi dito na inayos ang Watergate. So, hindi kailangan na i-repair ito, hindi kailangan na ayusin. Ang Watergate ay sa mababang area ito ng city, sa eastern side ng pader ng city, ito ang Watergate. Ang Watergate ay malapit sa Gihon Spring. Naalala nyo, di ba, last time na dito sila kumukuha ng tubig. At you remember, I told you delikado sila pag inatake sila ng kaaway dahil their enemies could cut the supply ng water para hindi sila kuha ng tubig. And so, you remember na tiningnan po natin ang buhay ni Hezekiah, King Hezekiah, upang malaman natin kung paano nagkaroon ng water supply sa Jerusalem. Gumawa si Hezekiah ng tunnel upang kung sakali man na may umatake na mga kaaway, ay meron pa ring supply sa Jerusalem. So again, yung Watergate ay malapit siya sa Gihon Spring. And again, ang buong city ay nagsusurvive sa pamamagitan ng isang source ng tubig, ang Gihon Spring. Ang Watergate ay malapit doon para sa pagsalok ng tubig. So, and you know, kung titingnan natin dito, yung ang water po, alam po natin, is important, di ba? Importante po para sa mabuhay ang tao. At ginagamit din ang tubig para maging malinis tayo. Ayaw natin na marumi tayo. Gusto natin naliligo, naghihimsaw, naglilimpyo sa ating lawas. So, importante kaupay. Importante raw ang water. Sa Bible, importante yun ang kinahanglan kita natin, ang water, ginamit siya ng metaphorical na termino o figurative na lingwahe para i-describe ang Bible. So, turn with me now sa Ephesians chapter 5. Efeso, kapitulo 5, versikulo 25. Si Paul po ang sumulat dito, sabi dito, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin, take note, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at salita. Sa Tagalog, sinetrep, pero sa English, through washing or cleansing of the Word of God. Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandaan nito. Walang anumang dungis ni kulubot, banal at walang anumang kapintasan. So, remember na bago ang wedding namin ng wife ko, wedding namin ni Jomari is one-on-one with my pastor. Sabi niya, ilang beses ka ba naliligo? And hindi ko gustong ma-embarrass. And I lied 3 times a day. And ang pastor ko, na baga ng Lea Tomatakis, he knows na I lied. And sinabi ko lang para hindi ako ma-embarrass. Actually, once lang sa isang araw, sabi niya, sige, 3 beses.
And I said, that's how many times na you will bat your wife. Paliguan mo ang iyong asawa ng salita ng Diyos para hindi siya mag-stink. Alam niyo yung stink? Ba't po tayo naliligo? Para mahumot. And yan po nangyayari kung hindi po tayo naliligo ng salita ng Diyos. Hindi po tayo napapahalahanan ng salita ng Diyos. Nag-stinky tayo po. And so, nagsasalita ito dito metaphorically sa ang water, nagki-cleanse, di ba? At yun din ang effect ng Word of God, naglilinis sa atin at gaya ng water. Sinasabi ni Paul dito na, si Kristo ang bridegroom. Siya yung groom. Tayo ang bride, tayong church, at gusto ng Panginoon na linisin tayo. And paano niya ginagawa ito? Yung paglilinis sa atin, pagpapaligo sa atin, sa pamagitan po ng salita ng Diyos. So, tayo pinagkaroon ng relasyon kay Kristo dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by paano tayo sumampalataya? Dahil nakarinig tayo ng salita ng Diyos. May nag-share sa atin patungkol sa salita ng Diyos. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay kinumbik sa ating kasalanan at na ipinahayag sa atin kung sino si Kristo, kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig sa atin. At mayroon pong paglilinis na nangyayari, purifying na effect na nangyayari sa puntong yun na narinig natin ang salita ng Diyos. When we are convicted and we come sa punto na, Lord, forgive me sa aking kapatawaran, sa aking kasalanan, I need your forgiveness. Inaamin ko ang aking kasalanan. So, sinasabi ni Paul dito na si Jesus ang naglilinis sa atin, nililinis niya tayo, pinapaliguan niya tayo, ang ating puso, ang ating buhay sa salita ng Diyos. Kaya kapag wala tayo basa-basa sa Word of God, pag walay abri-abri pulong sa Ginoo, walay puro pamati sa pulong sa Ginoo, di dala po kita nga diri na maupay ang humot sa natong pagkakristohanon. Masiring man ka, ba pastor, nagbabasa, nagkukuan lagi hapon. Well, think about it. Kung di ka magbasa ng pulong sa Ginoo, lalo ang mas may tatabo sa imo, mas worse. Tama po ba? Mas worse. Di naman, ang pulong sa Ginoo, kahit, sa nimo mga kasaypanan, sa nimo gibuhat nga sa iyo ng mga mali, ang Ginoo makihampang manggod siya sa aton kasing-kasing. And it is the work of God na we will come to the point na aton pagsisiyan, talikdan ang aton mga sala and mabago pinagi sa gaom sa balaang espiritu. Pero pag hindi ka, wala ka basa-basa pulong sa Ginoo, wala puro pamagi sa pulong sa Ginoo, kita mag-worse ka, mas lalo nga di na maupay ang imong humot sa pagiging Kristohanon kay tungod wala ka na time sa Bible, wala ka na time sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. But of course, it's important na i-apply natin ang Word of God sa aton kinabuhi. So, again, ang Watergate, yung water ay ginamit metaphorically na paglilinis na tumuturo patungkol sa ginagawa ng salita ng Diyos na may cleansing effect din nito sa ating puso, sa ating buhay. Now, back sa Nehemiah chapter 8, another important thing na patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba na sa Watergate, binasa ang kasulatan, ang salita ng Diyos? Pakibukas po sa Nehemiah chapter 8. Verse 1, sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem sa luwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan or the Word of God, ang aklat ng kautusan ni Moses. Ano po ito? Ang Pentateuch, tinatawag po itong Pentateuch. Ano po yung Pentateuch? 5 books, 5 books na sinulat ni Moses. Penta is 5, Chuk is law. Diba? So, Pentateuch, ito po ay Genesis, Exodus, Leviticus,
Ano pa po? Numbers and Deuteronomy. So, yun po ang 5 books na sinulat ni Moses. So, verse 2, kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. You see, mapapansin nyo dito na nag-gather dito yung mga lalaki, mga adult na lalaki at babae, at mga bata. Sabi dito, importante mga bata na may sapat na pangunawa. So that's why wala tayong mga bata dito sa loob ng simbahan. Separated lang sila kasi hindi nila maintindihan kung ano ang ating pinag-aaralan dito. At may mga sensitive na mga bagay na para lang pang-adult. Sabi pa sa TV, rated PG. I mean, ito yung para lamang sa mga adult. So, but children are important. That's why we have children ministry na kung saan simpleng itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos sa level nila at hindi sa level ng adult. Sa level nila na madaling mauunawaan nila. Now, continuing in verse 3, mula sa pagsikat ng araw, tingnan niyo po, pansinin niyo po ang kanilang service. Mula sa pagsikat ng araw, that will be 6 a.m., mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan, sa harap ng pituan ng tubig o water gate, ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Imagine nyo po, 6 a.m. to 12 ang service nila. Pero sa atin nga po, 2 oras lang po, 2 sobra. Ang tagal ng sermon ni Pastor, ang tagal ng Bible study. But tingnan niyo po yung kung gaano kaseryoso seeker ang mga tao ito. From 6 a.m. hanggang 12, pero hindi kaya na ngayon ng iba. Ano po? So, but then if you really, ang sinasabi nito, if you are really seeker, you cannot get enough. Gusto mo pa more sa salita ng Diyos. Pero for some, get bored, basa ng Bible, get boring sa pagbasa sa salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos. Bihira na lang po, ilan na lang po mga tao na yun na nagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa Biblia, sa salita ng Diyos, naglalaan ng ilang oras sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. But they can hold cellphone for how many hours? Kahit mag-umaga pa. But when it comes to reading Bible, madali maghagok. May naturog. Is that true? Kita natin kung gaano ka-importante sa kanila ang pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung talagang seeker ka, may appetite ka, nagugutom ka, hindi ka titingin sa I said na hindi you will want more. You can't get enough sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. You want more na makarinig, makabasa ng salita ng Diyos. And I pray na this would speak to every one of us. Kasi we know sa ating sarili na kulang tayo sa appetite, kulang tayo sa gutom, kulang tayo sa time sa salita ng Diyos. And maybe maraming time na hindi tayo nag-o-open ng Bible. Maraming time na hindi natin pinapansin ang Biblia. So, observe kung gaano po sila ka-seeker, ka-importante sa kanilang salita ng Diyos. And tingnan niyo po, balikan niyo po yung history kung ilang buhay ang nagbuwis, Kristiyanong nagbuwis ng buhay para lang po maintindihan natin, mabasa natin ang salita ng Diyos. So, dito, mapapansin natin na binasa ang Word of God, ang Pentateuch, ang mga aklat na sinulat ni Moses sa banda ng Watergate. Ang salita ng Diyos ay binasa dito sa area ito. And we observe kung gano'n sila ka-seeker. We must listen to this po, church. Kasi bakit mahalaga po ang Biblia? Mahalaga ang salita ng Diyos. Kasi ngayon, maraming mga preacher na hindi po Word of God, kundi inspirational message ang maririnig natin. At yun po ay maganda, walang masama, maganda yon, but it's more on
lifting our emotion, encouraging our emotion. But we know na delikado when our foundation is just sa emotion. Importante na ang foundation natin talaga, nakaugat tayo sa salita ng Diyos. More on inspirational message. Sasabihin nila, magiging mayaman ka, pagpapalain ka, kaya mo yan. Those are good sa pakikinig. Pero, again, kung hindi nakaugat ang ating foundation sa salita ng Diyos, just sa emotion, hindi yan matibay na foundation. Ngayon, maraming mga pagbagsak na wala ng salita ng Diyos. Siguro sa Amerika ngayon, yung kilala na siguro dito sa Pilipinas na maraming gusto mag-aral ay yung paaralan ng Harvard. At yung motto ng Harvard ay katotohanan. Pero alam niyo po ba ngayon na hindi na sila nag-erode na sila sa Word of God. Hindi sila founded na sa Word of God. Originally, ang Harvard ay talagang nag-stand sila sa Word of God. Pero now, hindi na po. Nag-erode na. And, you know, let's look at even today, di ba? There are preachers na no longer Word of God ang tinuturo, but it's about business. Puro may mga nagtuturo na ngayon about business messages. Then, about method, strategy. It's about sa mga opinion. But, again, importante po na nakapounded tayo. We hear a lot of prosperity messages. Again, inspirational messages. And some mga business patungkol sa pagpapalago ng negosyo. Kaya po, importante, gusto ko pong maintindihan nyo na napakahalaga ng salita ng Diyos at sa ating simbahan patuloy tayo na magtuturo at mangangaral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay inspired, inerrant, at infallible. Ano po ibig sabihin ng inspired? May mga tao na ginamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang mensahe. At mapapansin nyo from different na lugar, pero nagkakaisa sila sa mensahe. Ang iba, hindi nila kilalang bawat isa, hindi pa sila nagkita. Pero when you compare the message, isa lang ang mensahe, ang sentro ng mensahe. And that is about kay Hesus Kristo. Sa Old Testament and sa New Testament. Imagine, itong mga tao na ito na ginamit ng Diyos na hindi magkakilala pero mayroong harmony ng mensahe na isinulat nila dito sa na kung saan mapikita natin sa Biblia. Kaya tinawag po na inspired. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mensahe sa iba't ibang mga tao na ito. At pangalawa, ito po ay inerrant. Ibig sabihin, totoo, walang contradiction, walang kamalian ang original na manuscript, ang original na pinagbasihan. Alam niyo po, sa Biblia, kung papansin natin ang Biblia ng iba, mayroong Tobit, Maccabees, pero sa atin wala. Bakit po? Dahil sa pag-compile ng Biblia, hindi po ang simbahan ang nag-determine ng dapat na ilagay, i-compile sa Biblia, kundi diniscover po nila kung ano ang mga manuscript na kung saan ito ang akma na dapat i-compile. Hindi po ang simbahan ang nag-determine. Hindi po, it should not determine, but they discover kung alin ba dito ang may historical, ito ba ay akma, totoo, accurate. Kaya po, may mga libro na wala sa atin dito sa binabasa natin sa Bible. So, it's not us, hindi tao nagdi-determine kung ano ang dapat na i-compile sa Biblia. But they discover kung ano ang accurate na mga manuscript isinulat para i-compile sa Biblia. Naiintindihan niyo po? Kaya ito po walang error. Kaya tinawag po inerrant. Walang kamalian, walang contradiction. Well, Pastor, bakit sinabi sa James na faith without works is dead? Di ba? Sabi ni Paul na maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, nagko-contradict siya. Kailangan pala natin gumawa tayo ng mabuti para maligtas tayo. Now, look at the context po. Look at the context po. Sa Romans, ito po ang context ko, mapapansin nyo po, chapter 1 about sa mga ungodly na kailangan na malaga na ilagay natin ang ating pananampalataya kay Jesus upang tayo malinis, maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Now, sa James,
Ang konteksto dito, kung mapapansin niyo, di ba, even the demon ay sumasampalataya, pero hindi sila nagsasubmit, nagpapasakit sa Diyos. Ang konteksto, ang resulta ng pananampalataya ng kaligtasan natin ay ang binagong buhay, good words. Hindi para maligtas ka, kundi a changed life, ang resulta ng salvation na natanggap natin. So, wala pong contradiction, walang mali sa Biblia. Kaya, ito po tandaan nyo po, simple lang, tatlo lang tandaan nyo, ang pinaniniwalaan natin sa Biblia, inspired, ibig sabihin ginamit niya mga tao na hindi makakakilala, pero harmonize ang kanilang mensahe, kinasihan sila ng Diyos, ipinahayag ang mensahe niya sa mga taong ito. Pangalawa, inerrant, ibig sabihin walang contradiction sa Biblia, walang error sa original na manuscript. At again, kung nagtataka kayo bakit wala ang ibang book sa ang iba may book na ganito at sa atin wala, dahil hindi po tayo nag-determine ng mga books na ilalagay, kundi diniscover po ng mga Hudyo na kung saan sa kanila nagsimula muna, di ba po, ang revelasyon ng Panginoon. So, ginamit niya ang mga tao ito para i-discover kung ano ang mga accurate na dapat na i-compile o yung mga manuscript na dapat na buuin, ilagay sa Bible. Diniscover nila, hindi sila nagdesisyon na ito dapat ganyan. Intindihan po natin? So, pangatlo na mahalagang maunawaan natin patungkol sa Biblia, infallible. Ibig sabihin po ng infallible, accurate, reliable, mapagkakatiwalaan sa lahat ng topic, matters, patungkol sa pananampalataya at sa pamumuhay ng pagiging Kristiyano. Sa lahat ng area sa buhay natin, kung kailangan mo ng karunungan, punta ka sa salita ng Diyos. Kung kailangan mo ng paano ka palalago sa pagka-Kristiyano mo, punta ka sa salita ng Diyos. Kung paano mo haharapin ang mga problema mo, punta ka sa Biblia, sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun, ang ating pinaniniwalaan sa Biblia, inspired, inerrant, infallible. Ano ibig sabihin ng inspired? Gumamit siya ng mga tao, tinasihan niya para ipahayag ang salita niya, mensaya, inerrant, walang contradiction, walang error, infallible, ito ay trustworthy sa lahat ng matters sa buhay natin patungkol sa pananampalataya at sa pamumuhay bilang Kristiyano. Intindihan po ba natin? Bakit po mahalaga ito na palaging itinuturo natin ang salita ng Diyos, binabasa ito, at ito palagi ang binabasingan natin dahil ito pa mangyayari in the last days. At I believe, nasa mga huling araw na tayo, nandito na at tayo sa mga huling araw at nangyayari nito. Tapusin ko po sa pagbasa 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. Sundan niyo po ko, sabi po, verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ito na po, prosperity messages, masarap pakinggan. Inspirational messages, masarap pakinggan. How to be a success businessman, mga business messages. Mag-ingat po kayo dahil ito ay masarap pakinggan. So, hindi na sila, sabi ni Paul, ito yung warning, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, salit susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, there come a point, hindi na po ituturo ang kasalanan. Wala ka na marinig about sa pag-rebuke sa kasalanan, pagtuturo about sa sin, na mag-repent ka, puro na lang po encouragement na kung saan paano tayo kagaya sabi ko, paano tayo pagpapalain ng Diyos, puro mga pagpapala. And verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, salit ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Hindi na sila interesado sa salita ng Diyos kundi sa mga opinion na ng tao. Hindi na sila babalik para buksan ang Biblia. Kaya mga importante po sa akin palagi kapag nagtuturo po ko, nagbabagi ng salita ng Diyos, buksan nyo po ang inyong Biblia. Dahil ayaw ko po, hindi po mabuti sa ating simbahan na ang maririnig natin ay puro opinion ng tao. Gusto natin na makita, kagaya ng mga Berean sa Book of Acts,
Kung tinitingnan nila ang Bible, kung ang sinasabi ba ni Pablo ay makikita natin dito sa Biblia. Kung hindi natin makikita sa Biblia, kung hindi sinasabi ng salita ng Diyos, then wag natin tanggapin. Kung hindi ito itinuturo sa salita ng Diyos. Sa muli, we are in the last day. Mag-ingat po kayo. Pahalagan niyo po itong Biblia. Maraming buhay ang nagbuwis ng buhay nito para makabasa, makita mo ang mensahe ng Diyos. Pahalagan mo po ito dahil ito po ay mahalaga upang mag-survive tayo sa ating spiritual na relasyon sa Panginoon.